Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito na ngayon, kagabi lang ito pinangalanan ni Senator Amy Marcos, kapatid ni PBBM, kung sino itong DPWH Undersecretary na tinanggal ni PBBM, sinibak sa pwesto dahil nga sa questionabling pagyaman ito. Dahil sa buong Pilipinas, sa lahat ng undersecretary ng ating bansa, ay ito lang daw ang pinakamayaman. Ayon yan kay Erwin Tulfo. Kay Erwin Tulfo nang galing ang ano na yan, ang balita na yan na pinakamayaman hindi lang sa Pilipinas Kung tingnan din natin sa ibang bansa, ang mga undersecretary doon, ito pa rin ang pinakamayaman. Kaya saan kumuha ito ng pera, di ba? Grabe naman. Kaya ito ang ulat courtesy sa atin ng Bilyonaryo Channel, atin pakinggan. Tila pinangalanan naman ni Senador Amy Marcos ang sinasabing DPWH USEC na nagpayaman umano sa pwesto. Nabanggit ng Senadora si USEC Roberto Bernardo na siya umanong inalis ng kapatid niyang si PBBM. Nangyari ito sa privilege speech ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada kaugnay ng bumagsak na tulay sa Kabagan, Isabela, Kamakailan. Itong pagbagsak ng tulay doon sa Isabela, yung nakaraang 2 buwan, ay hindi naman ito doon. Hindi ito yung pinakakasalanan ng mama na ito, ng undersecretary na ito na si Bernardo. Ang kanyang kasalanan ay nakita ngayon sa mata ni Erwin Tulfo, sa mata ni PBBM, na biglang pagyaman nito na sobrang yaman. Kaya tinanggal kasi alam na may ginagawa Ang kasalanan nito ay hindi yung pagguho ng tulay. Sa palagay ko, ang kasalanan niya ay saan niya nakuha ang yaman niya na sobra-sobrang laki ng yaman. Di ba? Kasi ang DPWH nga, sabi natin, ang sabi ni Tito Sen, ang budget ng DPWH sa taon na ito ay for halos 500 billion pesos. At itong si Bernardo ay ang undersecretary ng DPWH. Kaya nga, may anomalya, may ano sila diyan, may mga tinatapyas. Kaya nagiging bilyonaryo, grabe, bilyonaryo kagad Taong 2025 lang, naging bilyonaryo kagad ang undersecretary. Pinakamayaman sa lahat ng undersecretary sa Pilipinas at sa buong mundo pa. Kaya ito si Amy Marcos, pakinggan natin, parang nililiko na naman niya ang issue Nililiko niya ang issue imbis na doon siya mag-side sa kay PBBM, ang kanyang kapatid, ay parang gumagawa na naman sila ng kwento na masama tungkol kay PBBM. Ito, pakinggan natin Ang balita ko, may isang USEC Bernardo na tinanggal sa pwesto. Kasama ba siya dito sa Kabagan Bridge? Sa pagkakalam ko po, hindi po siya kasama dito sa Kabagan Santa Maria Bridge. Dahil hindi naman po lumitaw sa aming Parang yung pag-imbestiga. timing siya yung pinarusahan. Si Bernardo ang Undersecretary for Regional Operations ng DPWH na sumasaklaw sa Mimaropa. Ayan, so hindi nga kasama doon sa tulay na bumagsak ang mama na yan. Kaya ang kasalanan niya ay yung biglang paglubo ng kanyang yaman na ayon kay Erwin Tulfo ay sobrang yaman, sobrang laki. Kaya kataka-taka, saan ba galing ang pera? Kaya automatic na yan dahil undersecretary. Maraming pinirmahan, di ba? Mga kontrata, mga SOP for the boys. At hindi lang yun baka merong ghost project yan ng DPWH na hindi talaga ginawa. Kaya bilyon-bilyon ang pumasok sa bulsa ng mga taong ito. Kawawa talaga ang Pilipinas. Kaya kagabi lang alas 6, ay tinisting pala tayo ng China kagabi ng rocket. Ay wala man lang tayo magawa, di ba? Kapag ganun na may rocket na wala pala tayong magawa. Hanggang nakatingala ako kagabi, nakatingala ako sa kalangitan, nakikita ako, akala ko UFO na yun pala rocket, at bumagsak malapit sa Palawan at wala tayong nagawa, nakatunganga lang tayo. Paano kung parang sa Israel, di ba? Yung atake ng Hamas na 200 missiles na papunta sa Pilipinas, anong gagawin natin? Tunganga lang ba tayo? Grabe mga kababayan, no?
Kaya dapat bigyan ng napakalaking budget ang ating defense, ang ating armed forces of the Philippines. Yun ang tutukan ng pansin, hindi yung DPWH na yan. Kasi alam naman ni PBBM na talagang mga kurakot yung mga tao dyan. Alright, ano sa palagay niyo mga kababayan? Tama ba itong pangalan na ito na lumitaw na Undersecretary Bernardo? At tama ba rin yung pagsibak sa kanya dahil sa sobrang yaman na nga eh. Sabi yan ni Erwin Tulfo. Kaya wala tayong magawa, sinabi ni Erwin Tulfo. Kaya makikinig na lang tayo sa susunod na mga investigasyon nito. Paki-comment sa inyong komentaryo sa ating comment section mga ka-Golden Boy, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.